Ang batang si Victoria ay 9 na taong gulang pa lamang at hindi may tatanggi na mayroon itong angking kagandahan. At sa wakas ay dumating na nga ang oras na pinakainihintay niya. Recess na sa kanilang paaralan. Mahilig kasing tumakbo si Victoria at makipaglaro sa kanyang mga kamag-aral sa kanilang eskwelahan. Ito ang talaga namang paborito niyang oras. Mahilig siyang maglaro ng volleyball, jumping rope at makipagkaibigan sa ibang mga bata. Kahit na napakahirap ng mga nararanasan niya sa kanilang bahay, sa tuwing nasa eskwelahan naman siya ay nakakaramdam siya na ligtas at masaya siya. Pero kapag tapos na ang kanilang recess at kailangan nang mag-umpisa ng kanilang klase, ay bigla na lamang mawawala ng isang iglap lamang ang masayang ekspresyon ng batang si Victoria. Tumatahimik na din siya na para bang walang nangyaring masaya noong recess. Masaya at gusto niya namang mag-aral, pero sadyang hindi lang siya magaling, lalong-lalo na sa subject naman. Kung minsan nga, sa sobrang nerbyosa ng batang si Victoria sa tuwing nagkakaroon sila ng exam, ay nakakagawa siya ng mga maliliit na pagkakamali na madali lang naman sanang iwasan. Pero sa tuwing sinasabi ni Victoria sa kanyang tatay kung bakit nagkakaroon siya ng mababang grado, ay pinapagalitan siya nito at sinasabihan na kailangan niya pang magsipag ng mas mabuti. Pero sa katunayan naman yan, ay masipag na estudyante si Victoria. Matalino siyang bata at ginagawa niya ang lahat para sa kanyang pag-aaral. Pangarap niya kasi na maging isang veterinarian sa kanyang paglaki dahil mahal na mahal niya ang mga hayop. Pero sa labas ng paaralan ay mas lalong mahirap ang buhay ng batang babae dahil siya at ang tatay niya lamang na si Rodrigo ang magkasamang nabubuhay at talaga namang sobrang hirap nila. Ang nanay kasi ni Victoria ay namatay 3 taon nang nakararaan dahil sa isang bus accident, kasama ang 2 pang maliliit na mga kapatid noon ni Victoria. Noong araw ng aksidente ay pabalik na sana sa bahay ang buong pamilya mula sa beach na pinuntahan nila. Ang masaya sana nilang pamamasyal ay mauuwi sa nakakapangilabot na disgrasya. Naalala pa ni Victoria kung paano nag-ipon ang tatay niyang si Rodrigo ng pera sa loob ng ilang mga taon para magkaroon sila ng pagkakataon na makapamasyal bilang isang buong pamilya. Alam kasi ni Rodrigo na malaki ang gastos kung ito ang gagawin niya. Talaga namang excited ang lahat sa nalalapit nilang pamamasyal. At ito rin kasi ang kauna-unahang pagkakataon na dadalhin ni Rodrigo ang kanyang asawa at 3 mga anak papunta sa beach ng sama-sama. At nang makarating na nga sila sa beach ay nagkaroon sila ng masasayang mga alaala doon. Sama-sama silang nag-enjoy sa init ng panahon habang pinagmamasdan ang kumikinang-kinang na dagat. Pero nang pauwi na sila, sumabog ang gulong ng sinakyan na bus ng buong pamilya. Sa totoo niyan ay hindi naman na talaga malabong mangyari ito dahil tinipid ni Rodrigo ang kanyang budget, kaya naman sa mas mumurahin na bus lamang sila nakasakay. At nang sumabog na nga ang gulong nito ay ilang beses na nagpaikot-ikot ang bus hanggang sa tuluyan na nga itong bumagsak sa isang malapit na bangin. Hindi na nga nagawa pang makaligtas ng babaeng si Renata at ang 2 niya pang mga anak. Tanging si Victoria at ang tatay lamang nito na si Rodrigo ang nakaligtas sa nakapangingilabot na aksidente. Pero simula noon, permanente nang nag-iba ang takbo ng kanilang buhay. Kahit pa kasi nagpapagaling noon si Rodrigo at hindi nagagawang makapasok, ay tinanggal pa rin siya sa trabaho nang wala man lang kahit na anong compensation. Kaya naman naging desperado si Rodrigo kung paano niya na nga ba bubuhayin ang nag-iisa niya na lamang na anak. Nung mapagkakataong ito ay 35 taon na si Rodrigo. At kahit bata pa siya kung tutuusin, ay mahirap naman na siyang makahanap ng trabaho dahil nabakalan ang kanyang hita na nagdulot para hindi siya tanggapin ng mga employer dahil hindi nito kakayanin ang mabibigat na trabaho. Bukod pa doon, simula nang nangyari ang aksidente, ay nag-iba na rin ang pag-uugali ni Rodrigo at mas gusto na lamang nito ang mapag-isa. Samantala, dahil bata pa si Victoria, ay hindi niya lubos na maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanyang tatay. Alam niya na umaakto na itong kakaiba ngayon. Sinubukan naman ni Victoria na gawin ang lahat ng kanyang makakaya para makatulong sa kanyang tatay. Hindi niya nakakalimutang linisin at hugasan ang kanilang mga pinagkainan. Nagwawali siya lagi sa sahig. Pero pakiramdam niya pa rin ay hindi ito sapat para mapakiusapan ang kanyang tatay. Lagi pa rin itong iritable sa kanilang bahay. Nagtatrabaho kasi ito ng 2 trabaho.
na kung saan ay sunwerte na lamang siya na matanggap siya sa dalawang ito. Ilang mga buwan pa lamang siyang pumapasok sa dalawang trabaho na pinapasukan niya. Ito ay para masuportahan na ang kanilang buhay. Kaya naman normal lang na wala na ring oras si Rodrigo para makipagbanding at makipaglaro sa kanyang anak na si Victoria. Pero sa tuwing sinusubukan niya namang bigyan ng panahon ng kanyang anak, ay mahahalata ni Victoria na sobrang pagod na ng tatay niya. Lalo na at ang isa sa dalawang trabaho ni Rodrigo ay ginagawa niya sa gabi. Sa tuwing nangyayari iyon ay hindi naman nagrereklamo si Victoria. Dahil bata pa lamang siya ay napakarami nang nangyari sa kanilang buhay at maagang namulat ang bata sa realidad ng buhay. Kaya naman, lumalaki si Victoria bilang mapag-isang bata. Pero kahit na ganoon ay hindi naman siya malungkot. Sa kabila ng mga paghihirap at mga problemang sinusuong niya sa buhay, ay lagi niyang pinapanatili ang ngiti sa kanyang muka at hindi siya pumapayag na mapanghinaan sa kanyang mga pangarap. Paaralan ang nagsisilbi niyang pangalawang tahanan. Lugar kung saan nararamdaman niya na hindi niya kailangang magtiis. Lugar kung saan nakakalimutan niya ang bawat mga problema sa paglipas ng mga oras. Pero isang araw, nagbago ang lahat. Naaalala pa rin ng batang si Victoria. Ang araw kung saan umuwi ang kanyang tatay sa kanilang bahay na mayroong puno ng dugo at sugat-sugat na kamao. Galit na galit din ang itsura nito. Noong mga pagkakataon na ito ay nasa loob ng kwarto si Victoria habang naglalaro sa kanyang mga laruan nang biglang makarinig siya ng isang malakas na paglagapak ng pinto. Kaya naman agad siyang nagtago sa gilid ng kanyang kwarto. Natatakot kung ano nga bang nangyayari. Maya-maya pa ay nakita ni Victoria ang kanyang tatay na pumasok sa kanyang kwarto habang mabibigat ang mga yapak nito. Napansin din ni Victoria na nanlilisik ang mga mata nito habang nanginginig pa ang kanyang mga kamay sa galit. "Bakit wala ka sa school?" Tanong ng tatay niya sa kanya na malinaw na mababaka sa boses nito na sobra itong galit. Kasi po, Sabado po ngayon, Papa." Sagot naman ng bata habang natatakot. Lalo lamang nairita ang tatay niya dahil sa sinabi ng babae at doon napansin ni Victoria na mukhang lasing ito at sabay sabing, "Tara, lumapit ka dito." Napalunok ng malakas ang batang si Victoria at sinubukan na hindi umiyak. Hindi niya maintindihan kung bakit galit na galit sa kanya ang kanyang tatay. Pero nakakaramdam siya ng sobrang takot noong mga pagkakataong ito. 2 araw ang makalipas, sa araw ng Lunes, nagising si Victoria nang may kakaibang sensasyon siyang nararamdaman. May kakaunting pagkirot sa pribadong parte ng kanyang katawan. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari, pero alam niya na merong nangyaring hindi tama. Noong araw na iyon ay wala na ang kanyang tatay at umalis na para magtrabaho. Kaya naman, katulad ng nakasanayan ay ginagawa na ni Victoria ang kanyang routine. Nagbihis na siya, nagsuklay ng buhok, at ininom ang isang lumang kape na tinimpla ng tatay niya 2 araw na ang nakararaan. At pagkatapos ay dumiretso na siya sa eskwelahan. Pero sa kanyang pagpasok ay nakaramdam siya ng sobrang sakit sa kanyang pribadong parte. At nang sa wakas ay nang makarating na ang bata sa kanyang classroom at nagsimula na ang kanilang unang period, ang sakit na nararamdaman niya ay mas lalo lamang lumala. Sinubukan niya na lamang itong hindi pansinin, pero hindi siya makapag-focus. Nang dumating na nga ang oras para sa kanilang recess, agad na tumakbo ang batang si Victoria papunta sa schoolyard para makipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Pero sa muling pagkakataon, lalo lamang lumala ang sakit na kanyang nararamdaman kanina pang umaga. Pag sinusubukan niya kasing tumakbo at maglakad, ay para bang nakakaramdam siya na hinihiwa ang kanyang mga lamang loob. Kaya naman, napagdesisyonan niya na mas mabuting kausapin niya na ang kanyang guro tungkol dito. Agad namang nakita ng teacher na si Clara ang mga kakaibang pagkilos at nararamdaman ng batang babae, kaya naman agad niya itong tinanong. "Bakit? Anong masakit? Okay ka lang ba? May problema ba?" Tanong ng teacher sa bata. Ngunit ang kawawang batang babae ay nahihiya at ang tanging nagawa lamang nito ay mapatingin sa sahig. Habang nakayuko, sinusubukang ipaliwanag ni Victoria na nakakaramdam siya ng sakit. "Nasaan? Saan yung masakit ha?" Malumanay na pagtatanong ng guru niya sa kanya. Hanggang sa napununan ng luha ang mga mata ng bata at wala na itong gustong sabihin pa na kahit ano. Pero patuloy pa rin siyang inudyok ng babaeng si Clara.
Maya-maya pa ay tinuro na ni Victoria ang pribadong parte ng kanyang katawan. Sobrang nag-alala si Clara at sinabing, "Ano? Anong ibig mong sabihin?" Malumanay niya pang pagtatanong. "Masakit po yung ibabang parte ko," mahinang sagot ng bata habang may mababang boses. Kaya naman agad na tinanong ni Clara kung nasabi na ba ito ni Victoria sa kanyang pamilya. Nag-aalangan naman na sumagot si Victoria na lalo lamang nagpa-curious sa babaeng si Clara, pero hindi ito nagsawang udyokan ng bata. Kaya naman sa huli ay inamin na ng batang babae na ang kanyang tatay lamang ang nag-iisang tao na nag-aalaga sa kanya sa kanilang bahay. Dahil sa revelasyong ito ng bata ay lalo lamang nag-alala at umigting ang nararamdaman ni Clara. Hindi pa kasi nito nakikita ang tatay ni Clara na si Rodrigo. Sa bawat mga parent meeting kasi ay hindi ito pumupunta at hindi niya alam kung ano ang pag-uugali nito. Bukod pa dun, alam din naman ni Clara na ang mga batang katulad ni Victoria na may mahirap na pamumuhay ay hindi imposibleng kumaharap sa isang mahirap din na mga problema at sitwasyon. Ang hirap para kay Clara na isipin kung ano nga ba ang ginawa ni Rodrigo sa kanyang anak. Kaya naman hinimay-himay niya pa ang pagtatanong sa babae. "At yung papa mo ba? Meron ba siyang ginagawa na kakaibang mga bagay sa bahay ninyo nitong mga nakaraang araw?" Nang sabihin nito ni Clara ay lalo lamang bumagsak ang ulo ng batang si Victoria. Hindi nito alam kung paano sasagutin ang tanong ng kanyang guro. Nang marinig niya kasi ang sinabi ng kanyang guro ay naalala niya ang araw kung saan sobrang galit na galit at iritableng pumasok ang tatay niya sa kanyang kwarto. Pero ayaw niya itong sabihin sa kanyang guro. Kaya naman nagpalusot na lamang ito na wala siyang naaalala at okay naman ang nararamdaman niya, kaya naman agad siyang bumalik sa kanyang kinauupuan sa loob ng classroom. Ang kaawa-awang si Victoria ay pinilit na hindi pansinin ang sakit na kanyang nararamdaman para hindi na magsuspecha pa ang teacher niyang si Clara. Pero hindi naman tanga si Clara at hindi pa rin naaalis sa isipan niya kung ano ang sinabi ng kanyang estudyante na si Victoria sa kanya. Hindi mawaglit sa isipan ni Clara kung paano niya tutulungan ang kawawang sinapit ng bata. Sa pagpapatuloy pa ng kanilang klase, maaalata na nahihirapan si Victoria. May mga pagkakataon na namimilipit ito sa sakit, pero maaalata rin na pilit niya itong tinatago. At sa wakas ay dumating na nga ang oras para makauwi siya. Pero hindi pa pala doon nagtatapos ang paghihirap ng bata. Sa mga sumunod pa kasing mga araw ay lalo lamang lumala ang sakit na nararamdaman niya, na kung saan ay umaabot pa nga ito ng ilang mga oras. Hindi niya na alam ang gagawin sa sakit na ito. Sa tuwing nakakaramdam siya ng kakaiba sa pribadong parte ng katawan niya, ay mas lalo lamang siyang natatakot. Ang kawawang si Victoria ay nahihirapan at higit pa doon ay nag-iisa. Hindi alam kung kanino ba siya lalapit para sa kanyang sitwasyon. Sa paaralan naman ay hindi na lamang si Clara ang gurong nakakapansin sa kakaibang kinikilos ni Victoria. Napapansin na rin kasi ng isa niya pang guro na si Laura na mayroong mali sa bata. Kaya naman, napagdesisyonan niyang kausapin ito. "Victoria, may gusto ka bang sabihin sa akin? Okay lang ba ang lahat sa bahay ninyo?" Tanong ng babae na mababakas ang pag-aalala sa mukha. Habang ang kaawa-awa namang si Victoria ay hindi na naman alam kung paano siya sasagot. Gusto niya nang sabihin ng totoo, pero natatakot siya kung ano ba ang pwedeng mangyari kapag ginawa niya ito. "Opo, okay lang naman po ang lahat." Pagsisinungaling ng bata. Kabaliktaran sa kung gaano na nga ba kalala ang nangyayari sa kanilang bahay. Pero hindi kumbinsido ang teacher niyang si Laura. Kaya naman, minabuti niyang obserbahan ng mas malapitan ng babae. Kinausap niya na ang iba pang mga guro at dinamay niya na rin ang kanilang school principal. Lahat ng kanyang pagsosospetsa ay sinabi niya sa mga ito. Pero dahil ito na nga rin ang pangalawang pagkakataon na mayroong gurong nag-complain tungkol sa sitwasyon ng batang si Victoria, ngayon ay lahat na ng mga mata sa paaralan ay nakatingin sa bata. At pilit na inaalam kung ano nga bang totoong sitwasyon ni Victoria. Kaya naman hindi rin nagtagal ay nagsimula na rin sila sa kanilang investigasyon. Samantala, ang kaawa-awang bata naman ay patuloy lamang na nahihirapan ng mag-isa. Ni wala siyang mahinga ng tulong. Ang pinakakinatatakot ng batang si Victoria ay baka
hindi na mawala ang sakit na nararamdaman niya. At sa huli ay baka ipatapon na siya ng kanyang tatay. O ang mas malala pa ay mapalo o masaktan na naman siya nito. Sa ganitong mga pagkakataon ay naaalala ni Victoria ang kanyang nanay. At sa mga pagkakataong yun ay sobra niya na itong namimiss. Lumipas pa ang maraming mga araw pero patuloy lamang ang sakit na nararamdaman ni Victoria na umabot na nga sa puntong hindi na ito nakakayanan ng kanyang katawan. Kaya naman nanghihina na rin siya at hindi na makagalaw. Pag pumapasok siya sa eskwelahan ay ginugugol niya na lamang ang kanyang oras ng mag-isa. Nakaupo at walang kaibigan na kinakausap para hindi na rin siya madistract pa. Hanggang sa umabot na nga sa punto na maging ang mga magulang ng mga estudyante ay napapansin na ang kakaibang kinikilos ng batang si Victoria. Napapansin nila ito sa tuwing sinusundo nila ang kanilang mga anak. Nakikita nila kung paanong mukhang malungkot ang batang si Victoria at naglalakad lamang ito habang nakayuko. Kaya naman nagsimula na silang lapitan ito. Ginawa nila ang lahat para maramdaman ni Victoria na handa silang tumulong at pwede rin silang ituring ng bata bilang kaibigan. Pero takot pa rin si Victoria. Alam niya kasi na ang problema sa kanilang bahay ay talaga namang sobrang seryoso. Ayaw niya na mapunta sa kapahamakan ang sarili niya, lalong-lalo na ang kanyang tatay. Pero hindi pa rin naman naging sapat ang katahimikan ni Victoria para hindi mawala ang pangamba ng buong eskwelahan sa kanya. Araw-araw ay hindi nagsasawa ang mga teacher ni Victoria na kausapin siya habang inoobserba ng kanyang pag-uugali. At doon ay napansin nila na natatakot ang bata sa tuwing pinag-uusapan ng kanyang tatay na lalo lamang nagdulot para lalo pa silang magsuspetsa. Hanggang sa isang araw, nang pumasok ang batang si Victoria sa paaralan, nang nararamdaman pa rin ang kaparehang sakit na halos isang linggo niya nang iniinda, ay tuluyan na siyang bumigay. Sa kanilang eskwelahan ay nakaramdam na siya ng sobrang panghihina. Hindi na siya makatayo kaya naman desperado siyang umiyak ng napakalakas. Habang ang teacher niya naman na si Clara na noong mga pagkakataon na iyon ay guro nila sa kanilang klase ay agad na tumakbo para tulungan ng bata. Victoria, anong mangyari? Desperadong pagtatanong ni Clara. Pero nagpatuloy lamang sa pag-iyak ang bata. Kaya naman wala nang nagawa si Clara kundi buhatin si Victoria at dalhin sa kanilang klinik. Pinatawag na rin ang principal ng kanilang paaralan na matapos makita ang sitwasyon ng bata ay agad na tumawag ng ambulansya. Pinatawag din ito ang tatay ni Victoria. Nang matanggap naman ni Rodrigo ang nangyari sa kanyang anak, ay takot na takot itong umalis sa kanilang trabaho at tumakbo papunta sa lugar kung nasaan ang kanyang anak. Nang makarating na nga siya doon ay nakita niya ang kanyang anak na labis ang pag-iyak. Halos hindi na ito makontrol. Sinubukan niyang pakalmahin si Victoria sa pamamagitan ng pagtatanong dito. O mahal ko, anong nangyari? Sabihin mo kay daddy, ano bang masakit? Pero ang tanging naisugot lamang ng kawawang bata ay sigaw. Sigaw na nagmumula sa kanyang sobrang sakit na nararamdaman. Hanggang sa biglang nagsalita si Victoria ng mahina at magaan. Napilit iniinda ang sakit na gusto niya na daw umuwi. Gusto ko na po talagang umuwi, Papa. Natatakot po kasi ako na baka magalit ka sa akin kasi sinabi ko po sa teacher ko at pinatawag ka po nila dito sa school. Pasensya na po kayo. Alam ko naman kung nagtatrabaho po kayo ng mabuti. Pagkatapos sabihin ito ng bata ay umiyak na naman ito ng napakalakas. Natakot si Rodrigo dahil sa inaasta ng kanyang anak. Ni hindi niya pa nakita ang kanyang batang anak sa ganitong sitwasyon. Habang ang lahat naman ng mga guro sa kanilang paaralan ay naroroon upang obserbahan ang behavior na pinapakita ni Rodrigo. Pero ang mas lalo pang nagpalala sa sitwasyon, ng mga pagkakataon kasi na yon ay may dalawang mga pulis ang bigla na lamang pumasok sa kwarto na mayroong seryoso at determinadong ekspresyon sa kanilang mga muka. Nagulantang si Rodrigo at nagtataka. Agad niyang tinanong kung ano nga bang nangyari. Agad namang sumagot ang mga pulis at pinatawag siya sa labas ng kwarto. Sinabi nila na nakatanggap daw sila ng mga reklamo tungkol sa pananakit ng lalaking si Rodrigo sa kanyang anak na si Victoria. Ha? Ano ibig niyo sabihin? Yung anak ko? Gulat na tanong ni Rodrigo na hindi niya magawang makapagsalita ng maayos. Hindi rin siya makapaniwala sa kanyang naririnig. At biglang nilapitan siya ng isang pulis. Kinuha ang kamay niya at pinalagay ito sa kanyang likod. Sabay posas dito. Ikaw, Rodrigo,
Inaaresto ka namin dahil sa suspicion of serious assault against a minor. Saad ng pulis sa kanya. Anong ginagawa nila? Wala akong ginagawang masama sa anak ko. Nababalo na ba kayo? Wika nito habang tinitignan ang mga taong nakapaligid sa kanila. Mahal na mahal ko yung anak ko. Hindi ko siya magagawang saktan. Nababalo na ba kayong lahat? Pakawalan niyo ako. Pagwawala pa nito. Ngunit walang naniniwala sa kanya. At sinimulan na ng mga pulis na gamitan ng puwersa ang lalaki upang mapaalis ito sa senaryo. Nagsimula namang magsisisigaw-sigaw si Rodrigo para sa kanyang anak na si Victoria. Anak ko! Paalisin niyo ako! Kailangan ako ng anak ko! Palayahan niyo ako! Anak ko! Muli pang pagsigaw nito habang ang bata namang si Victoria ay mas lalo lamang natakot at natroma habang nakikita ang kanyang tatay na inaaresto ng mga pulis sa harapan niya pa. Iniisip ni Victoria na mayroon siyang nagawang masama at mali. At iniisip niya na kasalanan niya kung bakit hinuhuli ng mga pulis ang kanyang tatay. Hindi! Si papa ko! Wika pa nito bago muling na malipit at naiyak sa sakit. Ang buong paaralan ni Victoria ay sobrang nagulat sa mga nangyari. Natatakot ang mga magulang ng ibang mga estudyante tungkol sa kaligtasan ng kanilang mga anak. At marami sa kanila ay nagagalit sa kung paanong nagawa ni Rodrigo ang gawin ito sa sarili niya pang anak. Samantala kinakabahan naman ang prinsipal ng kanilang paaralan at sinusubukan niyang pakalmahin ang naguguluhang mga tao sa kanyang paaralan. Maya-maya pa ay dahan-dahan naman nilang kinuha ang batang si Victoria at agad na dinala ito sa ospital para makatanggap ng medical attention. Sa kabilang dako, habang nakaupo naman sa istasyon ng pulis, galit na galit at iritable si Rodrigo. Sinasabi niya na hindi niya maintindihan kung bakit inaakusahan siya ng isang nakapandidiring krimen. Seryoso ba kayo? Ako yung tatay ng bata. Nasasaktan siya ngayon. Kailangan niya ako. Kailangan ko siyang makita, kailangan ko siyang puntahan. Kailangan kong ipangako sa kanya na magiging maayos din ang lahat. Pero nang ginawa niyo, dinala niyo ako sa presinto habang nahihirapan yung anak ko. Galit na pakikiusap nito sa mga pulis habang nakaupo siya sa isang matigas na upuan. Hindi siya komportable at napapaligiran pa ng mga pulis. Wala akong ginawang masama. I swear! Saad pa ni Rodrigo at sinusubukang kumbinsihin ang mga pulis tungkol sa kanyang pagiging inosente. Hindi ko kayang saktan yung anak ko. Mahal na mahal ko siya sa kahit na ano pang bagay sa mundong to. Pero binigyan lamang siya ng mga pulis ng isang kahina-hinalang tingin. Kailangan mong maintindihan, sir. Ang kaso na ginawa ninyo ay isang napakaseryosong kaso at kailangan namin tong imbestigahan sa kahit na anong paraan na posible naming gawin. At kung wala ka namang tinatagong kahit ano, edi wala ka dapat ikatakot. Sinusunod lamang namin yung protocol. Pagpapaliwanag ng pulis sa kanya, habang si Rodrigo naman ay nakaramdam ng kahihiyan dahil sa mga akusasyon sa kanya. Iniisip niya na kung paano ba ito nangyari. Gusto ko lang naman makita yung anak ko, sir. Nandun siya ngayon. Namamatay sa sakit na nararamdaman niya at hindi niya ako kasama. Pakikiusap pa ng tatay. Kailangan kong malaman kung okay lang ba siya. Pero hindi na siya pinakinggan pa ng mga pulis. At sa mga pagkakataon na yon ay dinala na siya sa selda na kung saan mayroong grupo ng mga bilanggo ang agad na lumapit sa kanya. Anong problema, brother? Tanong ng isa sa mga ito. Huminga ng malalim si Rodrigo at hindi niya napigilan pang umiyak. Yung anak ko, may sakit at sobrang nasasaktan. Tapos inaresto nila ako. Iniisip nila may ginawa akong masama sa anak ko. Pero I swear, hindi ko kayang saktan yung bata kong anak. Saad nito nang nanginginig pa ang boses. Nagkatinginan naman sa isa't isa ang mga bilanggong kasama niya sa loob ng selda. At katulad ng mga pulis ay binigyan din siya ng mga ito ng kahina-hinalang tingin. Alam mo ba, brother, yung mga bata, sagrado yan. At kung totoong may ginawa ka nga sa kanila, kailangan mo yung pagbayaran. Hindi namin alam kung ano ang nangyari pero kung nandito ka, ibig sabihin pinagsosospetsahan ka ng mga tao sa labas. Nang sabihin ito ng mga bilanggo ay lalo lamang lumala at naging komplikado ang sitwasyon para sa lalaking si Rodrigo. Umalis na lamang ang lalaki sa harapan ng mga bilanggo at pumunta sa gilid upang maupo.
Pero kahit na nasa malayo na siya ay patuloy niya pa rin naririnig ang usap-usapan ng ibang mga bilanggo tungkol sa kanya. Gago yun ah, kung may ginawa talaga siya sa anak niya, kailangan niyang mabulok dito sa kulungan ng habang buhay. Saad ng isa sa mga bilanggo. Nang marinig ito ni Rodrigo ay tila ba huminto sa pagtibok ang puso niya. Alam niya na kailangan niyang gumawa ng paraan at mapatunayan ang kanyang pagiging inosente bago pa mahuli ang lahat. Pero ang tanong, inosente nga ba siya? Samantala, habang nasa hospital naman si Victoria, kasalukuyan siyang nakahiga. Pinainom na din siya ng mga doktor ng painkiller para mapatigil ang sakit na nararamdaman niya. Maya-maya pa ay nalapitan siya ng isang gynecologist at marahang sinabi sa kanya na check upin siya nito. Pero noong mga pagkakataon na iyon ay nakita ng doktor na mayroong mga bahid ng dugo sa damit ng kawawang bata. Napansin din nito kung gaanong natatakot at nag-aalala ang bata sa kanyang sitwasyon. Kinakabahan si Victoria at pilit na iniintindi kung ano nga bang nangyayari sa kanya. Namimiss niya na ang kanyang tatay at nagmamakaawa itong umiyak para makasama at makita niya na ito. Habang ang mga guru niya naman na si Clara at Laura na sinamahan siya kasabay ng principal papunta sa hospital ay pinapakalma siya at sinasabing ligtas na siya ngayon. Pero walang nagpapakalma sa bata at lalo lamang lumalakas ang kanyang pag-iyak. Maya-maya pa, kumuha na ng ilang mga sample ang doktor at agad itong dinala sa examination room. At sa wakas, matapos ang ilang oras na pag-iintay, nilapitan ng doktor ang bata na mayroong malumanay na pagngiti at sinubukan niya itong kausapin. Kumusta ka, Victoria? May gusto lang akong tanungin sa'yo ha. Kailan mo ba naramdaman yung sakit at saan mo yung naramdaman? Pagtatanong ng doktor sa kanya. Agad namang tinuro ni Victoria kung saan niya ito naramdaman. Dito po, sa may bandang tiyan ko. Sobrang sakit po dito. Pagkatapos ay kumuha ng stethoscope ang doktor at sinabing, pwede bang i-check ko yung tiyan mo? Okay lang ba yun? Tumango naman ang bata. Kaya naman inangat ng gynecologist ang suot na blouse ni Victoria at sa pangalawang pagkakataon ay nagsimula siya sa kanyang pag-i-examina. Makalipas ang ilang mga segundo, ngumiti ang doktor kay Victoria. Anong gusto mong malaman? Good news ba o bad news? Malumanay na pagtatanong nito ng may mababang boses. Ganito kasi yan. Yung good news, okay naman yung tiyan mo. Wala namang mali sa'yo. Pero yung bad news, nalaman namin na mayroon kang urinary infection. Big sabihin, nakakaramdam ka ng sakit sa tuwing sinusubukan mong umihi. Pero huwag kang mag-alala. Bibigyan ka namin ng ilang mga gamot para makatulong sa'yo. Okay? Malumanay pang pagpapaliwanag ng doktor. Agad namang tumango ang batang babae. At bukod pa dun, nalaman namin na nagsisimula ka na ring magdalaga. O sa madaling salita, malapit ka na ring reglahin. Kaya naman, nakapagdudulot din yun sa'yo ng kakaunting sakit. Pero, promise, normal na normal ka naman. Wala kang dapat ipag-alala. Nang marinig ito ng mga teacher ni Victoria ay hindi sila makapaniwala. Rereglahin na kaagad siya? Eh napakabata niya pa. Nang sabihin ito ni Clara ay nginitian siya ng doktor at piniliwanag dito na wala silang nakitang anumang ebidensya na ginawa ng karahasan ang batang si Victoria. At sa huli nga ay napagtanto nila na normal na reaksyon lamang ito para sa katawan ng batang babae. Masakit man yung nararamdaman ni Victoria, pero huwag kayong mag-alala. Okay na okay naman siya. Nagkakaroon lang siya ngayon ng precocious puberty. Tapos sinabayan pa ng urinary tract infection. Alam niyo mga ma'am, nangyayari po talaga yun. Lalo na sa sitwasyon niya, nagkakagulo yung pH level sa pribadong parte ng katawan niya. Normal mang mangyari pero sobrang sakit talaga nun, lalo na at bata pa si Victoria. 8 years old pa lang siya. At lahat ng mga sakit na yon, normal man para sa atin, sobra yun para sa bata niyang katawan. Pagpapaliwanag ng doktor sa kanila para lalo silang maliwanagan sa kung ano nga ba ang nangyayari sa katawan ni Victoria. Nang marinig ito ng mga guro ni Victoria ay tila ba nawala ang mabigat na pasan-pasan nila sa kanilang mga balikat. At ngayon, ang natitira na lamang sa kanila ay ang konsensya para sa tatay ni Victoria na hindi man lang nila binigyan ng pagkakataon para makapagpaliwanag. Kaya naman agad silang tumawag sa police station at pinag-utos na palayain si Rodrigo.
Oh, mukhang inosente ka talaga ha. Wika ng isa sa mga gwardya sa police station habang binubuksan ng selda upang mapalaya ang lalaki na ngayon ay nagsisimula ng umiyak dahil sa pagkagaan ng kanyang pakiramdam. Totoo nga ang sinasabi niya. Ang tatay ni Victoria na si Rodrigo ay isang mabuting ama at mapagmahal na lalaki. Pero hindi mo ito makahalata dahil sa ekspresyon ng kanyang mukha na laging pagod at para bang lubog lagi ang kanyang mga mata dahil sa pagsusumikap na bigyan ng magandang buhay si Victoria. Talaga namang hindi naging madali ang mga pinagdaanan ng Rodrigo para lamang maibigay ang mga pangangailangan ng nag-iisa niyang anak. Mahirap man ang kanyang mga pinagdaanan pero hindi naman ito sapat na dahilan para sisiyan siya at akusahan na nagawan niya ng masama ang anak. Bukod pa doon, nakaramdam din ng pagkakonsensya si Rodrigo dahil hindi niya man lang nagawang malaman ang nararamdaman ng anak niya dahil sa tutok siya sa trabaho. Ang hindi kasi alam ni Victoria ay natanggal na naman si Rodrigo sa isa niyang mga trabaho. Kaya naman pag umuwi siya ng gabi ay naaabutan niyang tulog na si Victoria. At kahit kailangan ng pahinga ni Rodrigo ay aalis pa rin siya ng bahay at pupunta naman sa isa niya pang sideline sa gabi kung saan ay namumulot siya ng mga lata mula sa kalapit na bar at mga club. At pagpauwi naman na siya kinabukasan ay hindi niya na rin maaabutan ng anak niya. Nasa mga pagkakataon na iyon ay pumasok na rin sa eskwelahan. Busy man siya sa kanyang pagtatrabaho ay wala nang masihigit pa sa pagmamahal na nararamdaman ni Rodrigo sa nag-iisa niya na ngayong pamilya na si Victoria. Matapos kasi ang terribleng aksidente na nangyari sa kanilang pamilya ay hindi niya na alam kung anong gagawin niya kapag mawawala pa sa kanya ang anak niyang babae. Matapos makalaya sa bilangguan si Rodrigo ay agad siyang dinala sa ospital kung saan ay kinakabahan at malakas ang kabog ng kanyang dibdib na naghihintay upang makita ang kanyang pinakamamahal na anak. Matapos lahat ng nasaksihan ni Victoria, hindi na makapaghintay pa si Rodrigo na mayakap ito at may paliwanag sa kanyang anak na hinding-hindi niya ito masasaktan at hinding-hindi niya magagawa kung ano man ang mga pinaparatang sa kanya. Nang makita ng mga guro at prinsipal ng paaralan ang lalaking si Rodrigo, ay agad nila itong nilapitan upang manghingi ng tawad. Nagmamakaawa silang humingi ng pasensya dito dahil sa napakalaki nilang pagkakamali. At sa wakas ay dumating na nga rin ang gynecologist kasama ang batang si Victoria. Agad na tumakbo si Victoria papunta sa bisig ng kanyang ama at magkasama silang umiyak habang nagyayakapan sa isa't isa. Nanghingi rin ng kapatawaran si Rodrigo sa kanyang anak para sa lahat ng paghihirap na naranasan nito at pinangako niya sa kanya na hinding-hindi niya na muling iiwan ang nag-iisa niyang anak na babae. Susuportahan kita sa lahat ng mga gusto mo sa buhay. Nandito lang ako palagi para sa iyo, anak. Muli pang pag-iyak na Rodrigo kay Victoria. Pagkatapos ay pinaliwanag na rin ng doktor kung ano nga bang nangyari sa babaeng si Victoria. Kung saan ay labis namang natuwa si Rodrigo dahil hindi seryoso ang pananakit na nararamdaman ni Victoria. Hindi tulad ng iniisip niya na baka ikamatay na ito ng bata. Dahil nga sa konsensyang nararamdaman ng prinsipal ng paaralan ay muli siyang nanghingi ng pagpapatawad kay Rodrigo. At sa huli ay nag-offer siya ng trabaho para sa lalaki bilang isang doorman para kahit papaano ay makabawi siya sa pamamahiyang na idulot niya sa lalaki at sa anak nito. Labis naman itong ikinatuwa ni Rodrigo dahil sa matatanggap niyang sweldo ay kayang-kaya niya nang mapalaki ang kanyang nag-iisang babaeng anak na si Victoria sa mas komportableng buhay. At sa wakas ay bumalik na nga sa ayos ang lahat. Malusog na muli si Victoria habang si Rodrigo naman ay natanggal na at napawalang bisa ang mga kasong isasampa sana sa kanya. Napagtanto niya na napakahirap man ang kanilang mga pinagdaanan pero ang pagmamahal na nararamdaman niya sa nag-iisa niyang anak ay mas lalo lamang lumalawak at lumalakas. At napatunayan niya na sa ganitong mga pagkakataon ay walang makapaghihiwalay sa kanila.